Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Tungkol na naman doon sa issue ni Diskaya. Ha? Yung kay Diskaya na naman, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano na naman, sabi na naman inulit na naman ni Marcoleta, ni-raise na naman yung issue na yun kay Diskaya, kay Remulla sa pagdinig ng plenary ng Senado kung saan nakasalang yung budget ng ombudsman, ni-raise na naman ni issue. Pinagpa-public apology na naman ni Marcoleta si Remulla dahil doon sa issue ng witness protection program ni Diskaya. Ay di ba laging ang kulit-kulit na ni Marcoleta sa issue na yan? Hindi natin alam ano ba siya, abogado siya ni Diskaya? Or ano ba talagang usapan nila ni Diskaya? Parang ang lalim naman ng usapan na yan, wala nang katapusan yan. Sa tuwi-tuwi na nire-raise niya yung issue na yan. Nire-raise niya yung issue na yan na na yung tungkol daw kay Diskaya. Pwede ba mag-public apology ang ombudsman doon sa sinabi niya na required ang restitution o pagbabalik ng nakaw na yaman bago ma-grant ang application sa witness protection program? Kasi wala naman sa batas yun. Kaya lang sinasabi niya, bend the law, parang hindi mo sinusunod yung batas. Pwede bang mag-public apology ang ombudsman tungkol doon? Gano'n na naman yung gusto niya mag-public apology sa issue lang na yun. Sa issue lang na yun. Ay tinitindigan ng ombudsman na tama yung ginagawa niya, tama yung policy niya na kailangan munang ibalik ang ninakaw na yaman bago aprubahan ang witness protection program application ng isang akusado na gustong maging ma-admit sa witness protection program ng gobyerno. Yun yung kanyang yan yung kanyang interpretation ng batas di irespeto dapat ni Marcoleta yun. Bakit niya public apology gusto niya mag-public apology ang ombudsman kasi nung Secretary of Justice pa daw ito, mali daw yung ganun. Yun yung interpretation niya na mali yun. Kapangyarihan din niya ng Secretary of Justice pa si Boying Remulla kung ano ang tingin niya. Siya naman ang nag-i-implement bilang Secretary of Justice pa siya noon, siya ang nag-i-implement ng batas na yan tungkol sa witness protection program. Dapat nirespeto niya yan. Kaya lang ang gusto ni Marcoleta mag-public apology. So hindi nag-public apology si Remulla. Nagkaroon ng konfrontasyon, na-suspend yung rules, nag-aagaw eksena na naman, naabala yung plenary tungkol sa budget ng ombudsman dahil lang sa pagpipilit ni Marcoleta ng gusto niya. Masyado napaka-arrogante na ni Marcoleta ng kung anong gusto niya, talagang gusto niya siya ang masunod. Saka buti na lang na si Boying Remulla hindi rin siya susunod, hindi siya kasi nakakahiya sa kanyang katayuan bilang ombudsman, magpa-public apology ka. Napaka makapangyarihan ng opisina mo. Para kailangan irespeto yung independence ng ombudsman. Kung sa tingin ni Remulla, ganun yung tama, niya yun? Yun yung gagawin niya at papanindigan niya yun. Kaya lang, yun na nga hindi natin maintindihan bakit itong si Marcoleta parang napaka sa kanya yung Diskaya na yan. Lagi na lang, hindi nyo ba napapansin? Na lagi na lang
Pag may pagkakataon, i-re-raise niya yung issue na yan tungkol kay Diskaya. Hindi lang yan hindi lang kay Remulla. Kahit doon sa Prosecutor General ng DOJ, si Padulyon, ni-raise niya na naman yung issue na yan tungkol kay Diskaya. Oh. Kahit yung pagdinig nung September 25, tinanong na naman, ano bang status nung application nila ng mag-asawang Diskaya? Pinagpapaliwanag na naman yung kinatawan ng DOJ doon sa pagdinig na yun. Tungkol na naman kay Diskaya. Bakit daw hindi pa na-aproban? Saan daw ba nakalagay sa batas na kailangan mo ng restitution o pagbabalik ng nakaw ng pinaniniwalaang nakaw na yaman? Napakalinaw naman nung nabara nga siya doon ng sagot ng Prosecutor General ni Padulyon eh. Hindi po namin priority na i-process yung application niyan kasi hindi naman di ba sabi ng mag-asawang Diskaya hindi na sila interesado, ayaw na nilang mag-cooperate. Totoo naman yun eh. Yun yung sabi nila eh, ayaw na nilang mag-cooperate. Tapos ngayon ikukulit na bakit daw hindi pa napa-aprobahan yung admission, yung application sa Witness Protection Program. Sabi ng DOJ, akala kasi namin hindi naman sila interesado na kasi sabi nila hindi na sila magko-cooperate eh. Di napahiya ngayon yung mag-asawang Diskaya. Nabara din si Marcoleta. Yung mag-asawang Diskaya, tapos ang naano pa sila doon, tinanong yung mga kinatawan ng DOJ. Ano na po bang status nung dating DPWH Yusek Bernardo? Ano na po yun? Okay na. Admitted na sila. Provisionally admitted na sila sa Witness Protection Program. Yun. Lalong napahiya. Nainggit ngayon yung mag-asawang Diskaya. Sumusunod kasi sila kay Marcoleta eh. Sumusunod sila kay Marcoleta. Wala naman yun eh. Kaya ang nangyari dito, napahiya yung mag-asawang Diskaya. Nasupalpal din si Marcoleta doon. Ngayon na naman, dito na naman, inulit niya na naman sa pagdinig ng Senado tungkol sa budget ng Ombudsman. Diskaya na naman ang issue. At ang issue na naman, bakit daw ginagawang requirement yung restitution? Tagal na niyan. Paulit-ulit na si Marcoleta niyan. Parang abogado na siya ng mga Diskaya. Parang hindi nga parang eh. Lampas ang ginagawa niyang yan, higit pa sa ginagawa ng abogado eh. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.